Hi guys! On this video, share ko yung ordinary day ko as a work from home employee. By the way, may few questions ako at the end of this video. Hope you can answer sa comment section. I've been working from home for more than 3 years na. It's ideal na may designated workplace para makafocus ka. Less disturbo. Sa mezzanine ng bahay namin ako nag-work. Dati kasi sa sala ako. Tas nung time na yon, ang dami kong ginagawang household chores during work hours. Nakakaisip magwalis, sa loob at labas, mag-mop, maghugas ng plato, ay naku, ang daming distorbo. Yung view sa left window ko is our provincial airport runway. Dati, about 15 years ago, ginagawa naming playground yan. Inaakyat namin ang bakod tapos bitbit ang bike. Habulan at kung ano-ano pa. Mga larong batang 90s. Nakakamiss na halos wala na akong makitang bata na naglalaro ng tumbang preso, piko at iba pa. O siya, sa ngayon, Cebu Pacific na lang ang operating airline. Dati may Zest Air at PAL at parang may iba pa. Tas few years ago, nabalitaan na baka maging international airport to. So mabuti hindi natuloy. Nagtataka kayo kung maingay? Yes, maingay pero during taxiing lang. At hindi lalagpas ng 1 minute. Kaya okay lang at tolerable naman ang ingay. Once a day ang trip back and forth Manila. Pero alam nyo ba, nung binisita province namin ng Bagyong Rolly, siguro around 2020 yun, walang masyadong media coverage. Ilang araw, walang signal, kaya di namin makontak family. Tas matagal ang madalang daw ang help from the outside. So, kahit may airport kami, di guaranteed na maaga ang tulong. Pero syempre, kasi madami ding lugar na tinulungan. At syempre, pasalamat din kami na natulungan pa rin kami. Anyway, enough drama for this video. As you can see, the sky is still clear, less pollution sa airport. Kaya mabuti hindi natuloy na maging international airport to. Bicol International Airport na lang yung ginawa. Back to my work vlog. Yung employer ko is a resident foreign company dito sa Pinas. At ang head office namin is Australia, specifically sa Queensland. Sa Queensland, 2 hours earlier ang time zone nila, unlike sa ibang state na 3 hours dahil sa daytime saving or DST. May ibang state din na same time zone sa Pinas. Since 2 hours earlier ang time zone ng QLD, ang pasok namin ay pwedeng as early as 6 a.m. to 8 a.m. time in. Pero usually, 7:30 na ako nag-work. If 6 a.m. ang time in, 3 p.m. out na. Since 7:30 in ko, usually 4:30 out na ako. Pero minsan, nag-i-extend ako kasi nag-overbreak o may mga personal errands akong ginagawa during work hours. Acceptable naman sa amin yon basta wag ng mga abuso at hindi sa panahon ng may urgent work ka. Kaya ang gawa ko, pag nag-overbreak ako, nag extend na lang ako ng work to compensate yung other time ko. Aware din ang supervisor, manager, and HR namin doon kasi inopen ko na minsan nag extend ako kasi may personal akong ginagawa. Actually, yung iba nagchat sa GC na aalis kasi magsusundo, pupunta sa bank at iba pa. Kung hindi naman 1 hour away, okay lang naman siguro. Pero pag mahigit 1 hour, nakakahiya naman mag-away. Kaya mag-leave na lang ba? As accountant pala ang work ko dito. 6 members kami sa team. Dati, may mga ka-work kaming accountant sa Australia. Kaso, nagsialisan sila sunod-sunod hanggang sa kaming nasa Pinas na lang ang natira. Nag-hire ulit ng taga-EU, pero in 4 months, umalis agad. Tas nahirapan na maghanap ulit. Kaya yung finance manager namin dito sa Pinas, inabsorb na sa AU. And mag-1 year na siya doon. So ayun, usually pagkagising ko, diretso na ako sa work. Mumug at hilamos lang, tas inom tubig. Yak! Haha! My workday starts checking chats and emails for urgent concerns. Tas minsan, di na ako makaalis sa work kasi diretso na. Late na nakakapag-breakfast, mga 9 a.m. na. Since accountant naman at di customer service, walang masyadong calls.
Kaya hindi masyadong napapractice sa English speaking skills. More on emails or chats lang talaga communication with this Australian workmates, suppliers, and others. By the way, each of us is provided with lifetime MS Office with full package, cybersecurity, antivirus, and AWS work machine. About work from home equipments, aside sa designated workplace, it's good to have a noise cancelling headset. Share ko the next time yung work from home essentials na meron ako. Ayan, nagbukas na ako ng ilaw kasi magagabi na. Supposedly hanggang 4:30 lang dapat ako. Pero dahil nga nag-overbreak ako, nag-extend ako. And part of work yung mag-research about your work. Kaya nag-YouTube ako niyan how to process parental leave ng Australian employee kasi may magma-maternity leave sa amin. First time to process ba? Aside dyan, mag-call pa ako ng relevant organizations ng Australia like Australian Tax Office, Services Australia at iba pa. Good luck on the compliance. Anyway, hindi naman ako nag-iisa dito. Yung supervisor ko ang kasangga ko sa compliance nito. I understand na hindi para sa lahat ang work from home setup kasi may kanya-kanya tayong preference. But for me, I am forever grateful for this chance. Questions. 1. What is the only airline currently operating in our airport? 2. In order of appearance, what are the 3 foods I ate on screen? Thanks for watching.